So ayan na po, lumabas na ang 20,000 pesos. At ayan po, nakalagay na po ang pangalan ko dito. You paid 20,000 pesos. So ayan na po guys, pumasok agad ang tumataginting na 20,000 pesos. Hello everyone! Magandang araw po sa lahat. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin and for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano i-convert to cash ang ating SpayLater. Pwede pala ito? Pwedeng-pwede sa pamamagitan lang po ng Maya Business. At ika-cash out natin ito sa ating GCash account agad-agad. Iba po yung Maya account guys ha, sa Maya Business account. Ito po yung Maya app at ito po ang Maya Business app. Ang kailangan lang po natin dito ay syempre, kailangan naka-unlock na po ang ating SpayLater sa ating Shopee account. At kailangan rin pong activated na rin ang ating Shopee Pay dahil magamit rin po natin ito sa application na to. At kailangan rin pong may GCash account po tayo dahil doon po natin ika-cash out ang ating pera na kinonvert galing po sa SpayLater. At higit sa lahat, kailangan may Maya Business account na rin po tayo. Anyway, ituturo ko rin po iyan sa inyo later kung paano gumawa ng Maya Business account. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito hanggang dulo dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. So let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, pag-click mo yung subscribe button na nasa baba at pag-hit na yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po! So i-grab na natin ito guys habang applicable pa po ito ngayon. Dahil kapag masilip na ito ng system nila, baka bigla na lang itong mawala. Katulad lamang sa Gcredit at ng Ggives. Dati po kasi ang Gcredit at Ggives ay pwede pa pong ma-convert to cash sa Shopee at sa ibang platforms. Pero ngayon ay hindi na pwede. Tinanggal na po nila. So let's start. Sa mga wala pang Maya Business account dyan, ito panoorin nyo. So ayan po guys, dahil baguhan pa rin po ako sa Maya Business app, ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download. I-search na natin sa search bar, Maya Business. Ito po guys, i-click lang natin ito. Ang Maya Business guys ay produkto pa rin ng Maya Philippines Incorporated. So ngayon, i-install na natin. Kapag mag-pop up ito, i-click lang natin itong no thanks. And then click lang natin itong skip. Ayan po, installing na po siya. So ngayon, i-open na natin. And then, i-click natin itong agree. So kayo lang pumunta sa kanilang mga ads intro. I-click natin itong get started. And then, click natin itong register dahil baguhan pa lang po tayo. Ihanda ang mga sumusunod na requirements para makagawa ng account. So ito po yung mga hakbang guys na pagdadaanan natin bago po tayo makagawa ng account. So ngayon, i-click natin itong start. Para makapag-register, dapat ikaw ay isang Filipino na may edad na 18 years old pataas. I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So ngayon guys, magsimula na po tayong mag-fill up sa ating first name at ating last name, ang ating apelyido. Next po ay ang ating cellphone number. And then gagawa po tayo ng password. Sa paggawa ng password guys, kailangan ay 8 characters pataas, walang space at hindi blacklisted. Kapag gusto niyo ng tips sa paggawa ng password, i-click lang natin itong password tips. And then dito sa last, ilagay po natin ang ating email address. At pagkatapos natin ma-fill-upan yan, i-click natin itong next. Sisiguraduhin tama ang cellphone number at email address na nilagay bago tumuloy. So kapag okay na, i-click natin itong proceed. At ilagay po natin dito yung OTP na sinend ng Maya sa ating mobile number na nilagay. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. Cellphone number is already registered to Maya. Please use a different cellphone number. So ibang cellphone number ang gagamitin natin dito sa Maya Business guys. Kailangan hindi magkapareho doon po sa ating Maya account. So pinalitan ko na lang po ng bagong number yung nilagay kong cellphone number doon sa simula. And then ito na po ang next. Mag-send na naman ng verification code ang Maya Business doon po sa ating email address na nilagay. At dito po natin ilagay yung code. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. So dito na po tayo sa next page. Ito na po yung terms and conditions ng Maya Business at ang kanilang privacy policy. So ngayon, i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check. And then, i-click po natin itong agree.
I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So ngayon guys, lagyan na lang natin ang ating middle name itong sa gitna. And then ang ating date of birth, i-click lang natin itong may arrow para makapili po tayo ng ating pitsa ng kapanganakan. Next po ay ang ating place of birth, kung saan po tayo, kung anong lugar po tayo ay pinanganak. And then scroll up po natin at dito sa baba, i-click natin itong next. Next po ay ang ating present address. I-detalye po natin dito ang ating address. May line 1 at line 2 po tayo kung napakahaba ang ating address. At kung anong barangay, city or town, province or state, country at zip code. At kung magkapareho ang ating permanent address sa present address, ay lagyan ng check itong may maliit na box. And then, i-click natin itong next. Pumili at kuhanan ng picture ang valid ID. Siguraduhin hindi expired ang iyong ID. So ito na po yung mga valid IDs na tinatanggap ng Maya Business. Philippines ID or Philippine National ID, UMID, passport, driver's license, SSS ID, digitized with photo, PRC ID. I-click natin itong show more para sa iba pang mga ID. Postal ID, issued 2015 onwards. NBI clearance, government office or GOCC ID, at Integrated Bar of the Philippines ID. So halimbawa sa akin guys, ang available kong ID ay driver's license. So i-click ko lang itong driver's license. Siguraduhin malinaw at nakikita ang buong ID. So ito po yung tamang plastada ng ating valid ID guys na ating pipicturan. So ngayon, i-click na natin itong show camera. I-click na natin while using the app. I-click na natin itong bilog kapag okay na. And then click next. Kuhanan din natin ang likod ng ating ID. So ganun pa rin ang proseso. So ngayon, ilagay po natin dito ang ating ID number at ang expiration date. At kapag walang expiration date ang ating ID, i-click na natin itong not applicable. Scroll up lang natin at kapag sa tingin natin na blurred pa yung pagkakuha ng ating ID, ay i-click na natin itong retake back photo. At kapag okay na, i-click natin itong next. So ngayon, magsiselfie na po tayo. Siguraduhin ikaw ay nasa maliwanag na lugar at makikita ang iyong buong mukha. So kayo na lang kung magbasa sa ibang instruction guys. I-click nyo lang yung next. At kapag okay na, i-click na natin itong start video selfie. Recording po ang kanilang selfie dito guys ha. I-click natin itong bilog para mag-start na mag-record. Tingin tayo sa baba, tingin pataas, lingon pa kaliwa, at lingon pa kanan. 5 seconds lang yung recording guys. I-estimate na lang natin ang ating galaw. At ayan po, recorded na po ang ating selfie. Pagkatapos niyan, i-click natin itong next. I-check kung tama at kompleto ang lahat ng details. So i-double check natin guys, baka may mga maling spelling at maling information. At kapag gusto po tayong palitan, i-click na natin itong edit na nasa gilid. At kapag okay na po ang lahat, i-click na natin itong submit. Processing registration. So hindi aabot ng 2 minutes guys, ay malaman na kaagad natin ang result ng ating application. Kung approve ba o disapprove. At ayan po, registration successful. Maaari mo nang magamit ang Maya Business App. So ngayon guys, may Maya Business account na po tayo. So sa simula na natin i-convert to cash ang ating SpayLater balance. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin sa pag-convert to cash ng ating SpayLater ay open muna natin ang ating Maya Business account para kunin yung QR code. So ngayon, mag-login na po tayo. Sa Maya Business Home, i-click po natin itong Maya QR. At kapag dalawa ang ating cellphone at doon sa isang cellphone nakalagin ang ating Shopee account, ay scan na lang natin itong QR natin. At kapag isang cellphone lang ang gamit natin, ay screenshot lang natin ito. At ayan po, nakasave na po yan sa ating phone gallery. Ang susunod po natin gawin ay i-exit muna natin itong Maya Business account natin. And then i-open po natin ang ating Shopee account. And then punta po tayo sa ating profile. I-click lang natin itong Me. And then i-open po natin ang ating Shopee Pay. And then i-click po natin itong scan. So dito po natin i-scan yung QR code guys kapag nasa isang cellphone yung ating Maya Business account. Pero kapag isang cellphone lang ang gamit natin tulad ko, ay i-upload lang natin dito yung in-screenshot nating QR code. I-click lang natin itong may gallery icon dito sa may taas sa may gilid. At ito na po yung QR code na in-screenshot natin. I-click lang natin ito. At ayan po, generating na po siya.
hintayin lang natin kung generated na po siya. At ayan po, loading in progress. So dito natin ilagay guys kung magkano po ang amount na i-convert natin. Halimbawa po sa akin ay 20,000 pesos po ang i-convert to cash ko. Ayan po, pagkatapos niyan ay i-click natin itong next. At ayan na po guys, automatic na pong naka-check ang aking SpayLater. At ang available balance ko po guys ay 27,877.26 pesos. At dito po kukunin yung 20,000 pesos na i-convert to cash ko. At ito na po yung repayment plan ng SpayLater guys. Mula 1 month, may 3 months, 6 months, at hanggang 12 months. At tulad ng sinabi ko while ago, na ang interest rates lang po buwan-buwan ay 3.95% lang po. So kapag itong 1 month ang pipiliin ko, ang naging tubo ng 20,000 pesos ay 790 pesos lang po. At kapag itong 3 months ang pipiliin natin, ita-times 3 lang po natin yung 790 pesos. Ang magiging tubo ng 20,000 pesos sa 3 buwan ay magiging 2,370. So ang 20,000 pesos natin ay magiging 22,370. At kapag i-divide natin yan into 3, dahil 3 months ang pipiliin natin, ang mababayaran natin buwan-buwan ay 7,457.29 pesos. At kapag ito namang 6 months ang pipiliin natin, ay i-multiply pa rin natin yung 790 times 6. So, ang maging tubo ng 20,000 pesos ay 4,740. So, ang 20,000 guys, kapag bayaran natin into 6 months, ay magiging 24,740. I-divide po natin yan into 6. So, ito na po ang magiging monthly natin. 4,123.39 pesos. At kapag itong 12 months naman ang pipiliin natin, ita-times pa rin natin yung 790 into 12. So, ang maging tubo ng 20,000 pesos kung 12 months nating babayaran ay 9,480. So, ang 20,000 pesos ay maging 29,480. I-divide po natin yan into 12. So, ito na po ang buwan-buwan nating mababayaran. 2,456.67 pesos. So, ganun po yun ang pag-compute guys. So, ngayon guys, ang pipiliin ko pong repayment plan ay itong 1 month lang. So, ngayon kapag naka-decide na po tayo, i-click na natin itong Pay Now. Ayan na po. The moment of truth. Kinakabahan na ako guys. Ang laki pa naman ang kinonvert ko. Ayan na. Agoy. Wala pa pala. Hindi ko yan kinat guys ha. Walang cut po yan. Uy, ba't nag-pop up ito? Exit natin yan. So, ayan na po. Lumabas na ang 20,000 pesos. At ayan po, nakalagay na po ang pangalan ko dito. You paid 20,000 pesos. So, wala po tayong nakitang mga service fee guys. So, ngayon guys, i-exit muna natin itong Shopee. Punta na naman po tayo sa ating Maya Business account. Tingnan po natin kung napasok na ba yung 20,000 sa ating Maya Business wallet. At ayan po, maglalagin na po ako. And then, punta po tayo sa aking wallet. At ayan na po guys, pumasok agad yung 20,000 pesos. Wala pang 1 minuto guys, pumasok agad. So ngayon guys, bago ko po ito i-transfer sa aking GCash account, ay titingnan muna natin guys ang laman ng aking GCash wallet ngayon. I-exit muna natin ito. And then, i-open ko muna ang aking GCash account para to see is to believe po talaga. So, ayan po guys, yan po ang laman ng GCash wallet ko ngayon. 0.63. O diba, ang yaman ng GCash ko. So, ngayon guys, balik po tayo sa aking Maya Business wallet. So, ngayon guys, ito transfer ko na itong 20,000 pesos doon po sa aking GCash wallet. So, ang una po natin gawin ay click itong deposit to bank. So, ilagay po natin dito ang amount na ating transfer.
So itong buong 20,000 pesos talaga ang i-transfer ko guys. And then dito po tayo sa transfer to this account. I-click lang natin itong choose bank. And then hanapin po natin dito ang GCash. G-Exchange Incorporated or GCash. So ito po yan guys. So i-click lang natin yan. And then dito sa account number, ilagay po natin dito ang GCash number. And then itong first name ay yung pangalan na nakaregister sa GCash. Sunod ang middle name at ang apelyido. Next po ay customer cellphone number. So kung may iba po kayong mobile number na ginagamit, pwede natin ilagay dito or pwede rin yung sa GCash number na rin ang ating ilagay. Next po ay purpose. Kayo na pong bahalang maglagay kung ano po ang purpose ninyo. At pwede na pong hindi lagyan itong remarks. And then click na natin itong next. Deposit to bank via InstaPay. So ayan na po guys, nakalagay na po dyan ang 20,000 pesos. At wala po siyang service fee guys, tingnan nyo guys, 0.00. At ayan po, i-double check natin yung mga information na ating nilagay. Baka may mga mali, baka maligaw yung transfer nating pera. At kapag okay na po, i-click na natin itong confirm. At hintayin ang OTP na sinend ng Maya Business sa ating mobile number na inirehistro. At dito po natin ilagay. And then, i-click na natin itong submit. Deposit to bank via InstaPay in progress. At ayan po guys, wala pang isang minuto guys, ay pumasok na po sa aking GCash wallet yung 20,000 pesos na buong buo. Balik muna ako sa aking wallet. Ngayon tingnan po natin ang notification guys. Ito na po guys, you have received money in GCash. You have received 20,000 pesos of GCash from P-Maya Philippines Incorporated. So ngayon guys, i-refresh natin itong ating Maya Business Wallet. At ayan po guys, nawala na po yung 20,000 pesos. Naging zero balance na po. So ngayon, exit muna natin ito. Balik naman tayo sa aking GCash account. Ito na po. The moment of truth. To see is to believe. At ayan na po guys, pumasok agad ang tumataginting na 20,000 pesos. So legit po talaga siya guys. Paalala lang po guys, may mga nag-apply po kasi nito na hindi gumagana sa kanila. Yung iba naman po ay matagal pumasok sa kanilang Maya Business Wallet. Kaya ang advice ko lang po sa inyo, try nyo muna yung small amount. Yung kunting halaga muna ang itry ninyo. Yung sa akin po kasi, binigla ko po eh. Malaking amount kaagad ang kinonvert ko sa sobrang excited ko. Kinabahan nga ako niyan eh. Baka hindi pumasok sa aking Maya Business Wallet. Buti na lang pumasok kaagad. So legit po sa akin ang application na ito guys. So yun lamang po guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless us all.